Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 7 Workbook, page 60, nasa grammar part na tayo. Review natin si grammar na uraguhada and nyaguhada. So, dalawa siya. Unahin natin si uraguhada. So, again, uraguhada or raguhada. So, kailan mo ginagamit itong grammar na to? Kapag magre-relay ka ng command. Okay, so relay of command. So, paanong relay of command? Narinig mo na inutos ng iba o kaya inutos mo sa iba. Tapos kung ano yung inutos na yon, sasabihin mo na naman sa ibang tao ulit or ikukwento mo yung utos na yon dun sa ibang tao. So, nire-relay mo no, yung command or yung utos. So, again, si uraguhada or raguhada, pwede lang po siyang idugtong kay verb. Okay, so kay verb lang siya applicable kasi nga utos, yung action, no? Then, i-clear natin kung ano yung rule niya. So, again, dong sa, kay verb lang siya pwedeng idugtong. Tapos, you have to check if may batchim or wala yung iyong verb. So, kapag may batchim, uraguhada. Tapos, kapag walang batchim, raguhada. And again, ang i-relay mo dito is yung command. Next, we have nyaguhada na grammar. So, this time, ito naman ay relay ng question. So, meron kang narinig na tanong na galing sa iba o kaya tinanong mo sa ibang tao. Tapos, kung ano yung tinanong mo na yon or yung tanong na narinig mo na yon, ikukwento or i-relay mo naman dun sa ibang tao ulit. Okay, so relay of question. Tas dito, pwede siya kay verb and adjective. So, dong sa or hyong sa, parehong pwedeng dugtungan ng nyaguhada. Tas yung rule niya, as is lang. So, after mo madrop yung da, from the basic form, you will add nyaguhada. So, hindi mo na kailangang i-check if may batching ba or wala kapag nyaguhada yung idudugtong. And again, this one, para sa question. Ngayon, dito sa ating table, medyo nakakalito yung ginawa nila dito kasi pinagsama nila sa isang table si uragu-raguhada at saka si nyaguhada. Tapos, may mga irregular verb pa. So, for each irregular verb, iba-iba po yung magiging transformation niyan. So, nakakalito, no? Pinagsama-sama nila yung iba't ibang klase ng rules sa isang table. So, ang gagawin natin, unahin muna natin si uragu-raguhada lang muna. So, dito muna tayo magfo-focus, no? Sa first and second column. So, dito, gibbonhyang, ibig sabihin basic form. Basic form ng verb or adjective. Ito yung may mga da sa dulo. Tapos, uraguhada, again, kapag may batchim. Pag walang batchim, raguhada. Again, relay ng command kapag ragu or uraguhada. Paulit-ulit ako, no? Kailangan talaga paulit-ulit para hindi nyo nakakalimutan. So, dito, drop mo na yung mga da na yan. Tapos, transform na natin. So, oda, walang batchim, oraguhada. Oraguhada. Chatta, meron siyang batchim, kaya chajiraguhada. Sada and jutta, naka-asterisk. Anong ibig sabihin yan? It means not applicable. Bakit? Kasi si sada at saka si jutta, hindi po siya verb. Siya ay adjective. So again, kanino lang applicable idugtong si uragu-raguhada? Kay verb, no? Sa action lang. So sada, cheap, jutta, good. So adjective tong dalawang to, kaya not applicable. Next, dito tayo sa mga irregular verbs natin. Dutta, mandelda, dopta. So follow nyo na lang. Si dutta magiging, papalitan mo muna si digut ng real. So magiging dul. Tapos, yung real, batchim na siya. So dudugtungan mo ng uragu. Tururagu, hada. Next, mandelda. So, iba na naman ang case na ito. Mandelda, magiging mandel. So, madadrop yung da, tapos yung real as is, and then add raguhada. Next, dopta. So, itong dopta na to, bawal malito. Baka yung isipin nyo na dopta na yan is yung mainit, no? Yung hot. Dopta po yun. Iba po yung spelling nun, and that one is an adjective. This one is a verb. It means to help. Okay, yung action na pagtulong. So, again, special na naman siya. So, yung dopta magiging do. Tapos, yung biyup dito, mapapalitan po yan ng u.
Kaya yung do magiging dou. And since wala siyang bachi, magiging raguhada. So, magiging dou raguhada. Okay, so yan po yung sa uragu-raguhada. Okay, ngayon, dito tayo kay nyaguhada. Bago natin i-discuss si nyaguhada, take note, si uragu-raguhada, isang column lang siya. Unlike kay nyaguhada, tatlo, no? Bakit? If manotice nyo, si nyaguhada, merong present form of the verb or adjective, merong past, and my future. So, it indicates na kapag sinyaguhada, yung i-relay mo ay question, yung verb or adjective mo, pwede siyang present form, past form, or future form. Unlike kay uragu-raguhada, palagi lang siyang nasa basic form. Okay? So, after madrop yung da dito sa gibbon hyong, tsaka mo lang dudugtong si uragu-raguhada na grammar. Unlike kay nyaguhada, pwede siyang present, past, or future. Okay, so clear na tayo kay uragu-raguhada. Punta tayo kay nyaguhada. So dito muna tayo sa present form. Always go back to gibbon hyong or basic form para hindi malilito, no? So oda, balik tayo, no? Basic form oda. So dito ang rule natin, after madrop yung da sa basic form, simply add nyaguhada. So si oda magiging o nyaguhada. So, mamaya na yung sa past form and future. Dito muna tayo sa present form. Chatta, so drop mo si da. Balik tayo sa basic form lagi. Chatta magiging chad. And then, simply add nyagu. Chan nyagu hada. Sada, jutta. So, ito, no. Dito, applicable siya kasi, again, pag nyagu hada yung idudugtong, pwede kay verb, pwede kay adjective. So, si sada naging sa nyagu hada. Jutta magiging chunyagu hada. Next, si dutta. So again, ito yung mga irregular verb natin. So paano yung magiging transformation yan? So dito, after madrop si da from the basic form, yung dut as is na lang siya. Okay, hindi siya mapapalitan ng real. You see what I'm saying? Iba-iba yung transformation per grammar na idinudugtong. That's why nakakalito. And this one, hindi mo siya agad-agad mamamaster unless ang tagal mo na dito sa Korea and sanay ka nang gamitin yung mga salitang to. Okay? Pwede mo siyang i-memorize pero kung hindi mo siya palaging nagagamit, you'll forget. Okay? Believe me, you'll forget. Unless palagi mo nagagamit, makakasanayan mo na lang. That's why I'm always saying pagdating dito sa mga irregular verb, sanayan talaga siya. Hindi siya yung basta-bastang i-memorize or iintindihin mo. Kahit kasi maintindihan mo, kapag nakalimutan mo kung bakit ganun siya, hindi mo siya magagamit na maayos. Okay, so dutta magiging dut, tapos add mo si nyagu. Dunyagu hada. Next, mandalda. Ang mangyayari naman dito, kung kanina nagstay yung real sa mandal, this time, mawawala naman siya. Okay, so magiging mande. And then add mo si nyagu. Mande nyagu hada. Next, dupta. So this one, dup, as is yung biyup, and then nyagu hada. Okay, so that one is for the present form ng verb or adjective plus nyagu hada. Ngayon, punta tayo sa past form naman ng verb or adjective plus nyagu hada. Dito, again, no, yung mga past form, ito yung may mga sangshiyot sa ibaba. So, at, ot, tapos may isa pa yan, no, yung het. So, ito yung kapag ang verb or adjective mo ay nag-end with hada. So, magiging het siya, no? So, dito, balik tayo sa basic form. So, oda. Ano ba ang past form ng oda? Watta. Okay, so pakita ko sa inyo yung past form, no, para hindi kayo nalilito. So, oda, kapag naka-past form siya, no, watta. So, drop mo yung da, kaya naging wat. Tapos, nagdagdag lang ng nyagu hada. Wan nyagu hada. So, dito, kay chatta, so yung past form niyan, chajatta. Nadagdagan lang nung at, no? Chajatta. So, drop mo si da, so magiging chajat, and then simply add nyagu hada. Chajan nyagu hada. Next, sada. Past tense, satta. So, magkakaroon lang siya ng sangshiyot sa baba, and then add nyagu hada. So, san nyagu hada.
줬다, 좋았다. So, magiging 좋았. So, na-drop na yung da, and then add 냐고. 좋았냐고 하다. Okay, so para hindi kayo malito, sige, isulat pa rin natin. Kasi baka sabihin nyo, paano nangyari yung satta, yung chutta? So, si sada, kapag yung past tense niyan, ganito yung format niya, no? Satta. So, drop natin si da, ang natira is yung sat, yung may isang shiyot, kaya naging sat, and then add 냐고 하다. So, same with chutta. So, yung past tense niyan is 좋았다. Okay, so drop mo si da, 좋았, and then add 냐고 하다. Okay? So, next, yung ating 듣다. Yan, ito na naman yung mga irregular verb. So, si 듣다, magiging 들었다. So, ito yung past form niya, no? 들었다. So, drop mo si da, magiging 들었, and then add mo si 냐고. So, magiging 들었냐고 하다. 만들다, 만들었다. So, drop si da, magiging 만들었. Kaya, magiging 만들었, and then add 냐고. So, 만들었냐고 하다. Tapos, pagdating kay dupta, so, yung past form na itong dupta na to, yan, so, ang dami ng arrow, no? Kaya, iniiba ko yung kulay. So, dupta, magiging dowatta. So, ito yung past form niya, no? So, drop mo si da, magiging dowat. Kaya dito, dowat, and then add 냐고 하다. 도왔냐고 하다. Okay, so yan yung past form ng verb or adjective plus 냐고 하다. Now, dito tayo sa future form naman ng verb or adjective plus 냐고 하다 na grammar. And if ma-notice nyo, dahil future tense siya, so yung 냐고 하다, nadagdagan pa siya, no? Katulad nung sa past form, yung 냐고 하다 nagkaroon ng at or ot, indication ng past tense. Tapos dito, indication ng future tense yung 을 and real, and then yung ko. So, paano yon? Yung 을 거예요, real 거예요. Naalala nyo yung grammar na yon for future tense? So, dinugtong lang siya kay 냐고 하다. So, again, dito, kapag yung verb or adjective mo ay may 받침, then you're gonna add 을 거냐고 하다. Pag wala siyang 받침, real 거냐고 하다. So, number 1 example, balik tayo kay basic form, si 오다. So, 오다, ang future form niya, may 받침 ba siya or wala? Wala. So, o, drop mo na yung da, tas wala siyang 받침, kaya real yung idadagdag natin. So, 올, and then, 거냐고 하다. So, 올 거냐고 하다. So, sige, gawa tayo ng example dito, no, para mas maintindihan natin. So, kunwari ako, nagtanong ako. So, ako yung direct na magtatanong. Tatanong ko kung uulan ba bukas. So, sabihin ko, 내일 비가 올 거예요. So, 내일 비가 올 거예요. So, naka-future yung tanong ko, no? Uulan ba bukas? Tapos, ikaw kunyari yung nakarinig, tapos i-relay mo, no? Sasabihin mo lang din sa iba kung anong tinanong ko. So, yung magiging statement mo na, ganito na siya. 린 씨가, so pwede mong sabihin na ako yung nagsabi ng question, no? So, 린 씨가 내일 비가, tapos dito ano na yung transformation niya, magiging 올 거냐고 na, no? So, 올 거냐고 했어요. Okay? So, si Hada naging 했어요 lang kasi nga naitanong ko na naman na yung question. So, nire-relay mo na lang. 린 씨가 내일 비가 올 거냐고 했어요. Okay? So, yan po yung gusto nilang i-point dyan na pwedeng future tense yung verb or adjective mo. So, same with past tense dito kanina, no? Yung at, ot, 냐고 하다. Take as example na lang ulit itong sa nasa future tense natin. What if yung past tense of the verb naman yung ginamit ko? So, instead na 내일 비가 올 거예요 yung tinanong ko, what if ang tinanong ko is 어제 비가 왔어요? So, yung question na yun, i-relay mo. So, ito na yung gagamitin mo, no? Yung 왔냐고 하다. So, yung magiging statement mo na, 린 씨가 어제 비 왔냐고 했어요.
So, I hope na gets nyo kung paano yung mga transformation na nangyayari. Okay? So, balik tayo dito kay future. So, dito na tayo kay chatta. So, chatta magiging 찾을. So, may batchim na jiut, kaya 을 거냐고 yung idadagdag natin. 찾을 거냐고 하다. Next, si sada, jutta, naka-asterisk. So, again, asterisk means not applicable. Again, ito na naman yung mga irregular natin. So, si 듣다 magiging 들을 거냐고. 들을 거냐고 하다. 만들다, 만들 거냐고 하다. 돕다 magiging 도울. 도울 거냐고 하다. So, that's for the grammar 으라고 하다 and 냐고 하다. So, dito, take note, no, yung sa 냐고 하다 na grammar, dito sa table, meron siyang present, past, tsaka future tense ng verb or adjective, which is hindi na-touch or na-discuss sa textbook, if I'm not mistaken. Kaya maganda talaga na sinasagutan din yung workbook. Okay? Kasi parang pag hindi nyo to sinagutan, mamimiss nyo na, may mga ganitong form pala. Pwede pala to. Na siguro hindi na rin nila na isingit dun sa textbook, kaya dito na lang sa workbook ginawa. And please take note na activity number 1 pa lang to. We still have activity number 2 and 3, and we're gonna continue that sa next video natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.